Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng season of Easter. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mensahe ni John the Baptist bilang paghahanda sa pagsimula ng ministeryo ni Jesus. Ano ba ang ibig sabihin ni John ng salitang repent? The Greek word of repent is metanoia. It means to change one's mind or one's thinking. It's a transformation of our outlook in life and how we see ourselves regarding our relationship with others. Dito, sinasabi na ang salitang repent ay hindi bugso ng damdamin na pag nagkamali tayo o nakagawa tayo ng hindi maganda sa ibang tao, ay sasabihin lang natin ng sorry or patawad at magiging maayos na ang lahat. Kundi ito ay isang action word. Kaakibat nito ang determinasyon ng isang tao na magdesisyon na baguhin ang sarili, ang pag-iisip, ang puso, ang paniniwala, at kung paano natin tinitignan ang mga pangyayari sa ating buhay ayon sa pananaw ng Diyos. Kung ating babalikan yung mga nakaraang istorya sa first reading natin, ng mga nakaraang araw, marirecall natin na yung mga Israelita ay nagrereklamo kay Moises. Bakit pa daw sila pinaalis sa Ehipto? Doon nakakakain sila ng mga pagkain na gusto nila. Nakakainom sila ng tubig, kahit sila ay alipin. Hindi nila nakita ang pagmamahal ng Panginoon. Binigyan sila ng tubig na galing sa isang malaking bato at magpakabusog sa mana hanggang gusto nila. Let us not also forget the clouds that covers them in their journey. They could not see the love of God through those things. Those supernatural events had no significance for them dahil nakatingin o binibigyang pahalaga nila ang mga bagay na nakasanayan na nila. At sila ay nabubulagan o hindi makita ang pagmamahal ng Diyos dahil sa iba nakaangkla ang kanilang paniniwala at hindi nila binibigyang atensyon ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Ang pag-iisip at puso nila ay nasa kung ano ang meron sa Ehipto, hindi sa kung ano ang pinangako ng Panginoon. Sa Exodus chapter 3, preview na po ito ng mga susunod na readings. Doon ay mababasa natin, sinabi niyang Panginoon, sabi doon, God promises to take the Israelites out of slavery in Egypt to a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. And eventually, only those who believed were rewarded to enter it. Para naman sa mga tao ng Judea, sinabi ni John the Baptist, you have been waiting for the Messiah for a long time. Yung pinakahihintay natin na Messiah ay parating na. So repent, change, renew your mind and heart para makilala at matanggap nila ang parating na Messiah. Dahil ang inaasahan nilang tagapagligtas ay isang hari na makikidigma para talunin ang mga sumakop sa kanila. Hindi ang isang sanggol na pinanganak sa isang sabsaban. Ang Pilipino word ng repent ay pagbabagong loob. Kailangan natin ng pagbabagong loob in order for us to understand deeply the message of Christ's love and His resurrected life. Ang pagbabagong loob natin ay hindi condition para matanggap natin regalo ng Diyos na forgiveness. Ito ay kanyang binigay ng walang condition. Ang kapatawaran ng Diyos ang magiging dahilan upang matanggap at maranasan natin ang kagandahan at kaligayahan ng ating pagbabagong loob. Our psalm reading this morning says, all the paths of the Lord are loving kindness and truth to those who keep His covenant
and His testimonies. Huwag tayong mabulag sa kung ano ang pwedeng mabigay ng mundo sa atin. Let us anchor our faith to His promises. Maybe be encountering waves of challenges in life. Let us continue to change our ways in preparation sa kung ano ang nasa ating hinaharap. And for sure, if we do not waver in our faith, this will bring us to God's promised land. In our second reading in 1 Peter 5, chapter 10, sabi doon, after you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. He is with us as we decide to change our ways. Let us prepare the way of the Lord in our lives and make His path straight into our hearts. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. It's the same message that John the Baptist is telling us today. For us to appreciate the beauty of God's love, strengthen our relationship with one another, and really live up a resurrected life in all that we do. Naway makita ang ating pagbabagong loob sa bawat desisyon ng ating gagawin, sa bawat hakbang natin sa araw-araw. At ang buhay natin ay patuloy na magpupuri sa kadakilaan ng ating Panginoon. Amen.